Sa ibang balita, itinuring ng COMELEC na tagumpay ang voting simulation na isinagawa sa Maguindanao del Norte at Cotabato City. Sa voting simulation, sinubok ang ipatutupad na 20% threshold para sa shading. Sa precinct computerized voters list naman, makikita na rin ang mukha ng mga botante at mas makapal na rin ang balota na gagamitin. Ang News Now sa report. Ito ang ganap noong araw ng Sabado sa Rebuken Elementary School sa isinagawang voting simulation. Mayroong voters assistance desk sa loob ng compound ng paaralan. Sa labas ng polling precinct, nakapaskil ang Precinct Computerized Voters List o PCVL kung saan makikita na ang mukha ng botante. Kapag nakuha na ng botante ang kanilang polling precinct number, pipila na ang mga ito sa presinto kung saan napabilang ang kanilang pangalan. May sariling pila rin ang mga buntis, senior citizen at PWD. Sa loob ng polling precinct, hawak din ng Board of Election Inspectors ang isang pang PCVL kung saan binavalidate at binaverify ang pangalan at larawan ng isang botante. Kasunod nito ang pagbibigay ng balota sa botante para simulan na ang pagboto. Sa balota, makikita na ang logo at pangalan ng regional political parties, mukha at pangalan ng parliamentary district candidates at logo ng sectoral organizations. Pagkatapos bumoto, ipapasok ang balota sa machine, sa kalalagyan naman ng indelible ink ang botante. So, kami po ay merong monitoring center sa main office, kaya later po pag natapos na itong mga pagboto sa ilang mga presinto dito sa Maguindanao, sa Norte, dito po sa distrito na kasama po ang dalawang barangays ng Cotabato City, ay mamamonitor po namin yan sa central office namin. Pag nag-transmit na po ito ng result, ang dalawang presinto dito, mamamonitor din po natin yan. Makikita niyo po sa aming website kung ano ang result. At the same time, doon po sa central office namin sa COMELEC, makikita na po namin kung anong result din. At ang NAMFREL, PPCRB, yung mismong server ng majority party, minority party, at yung server ng media, automatically po simultaneous nakatransmit lahat yan. Ngayon po hindi pa natin alam kung sino majority party, minority party. Next week po hopefully mailabas namin kung sino sa 13 na partido politikal ang dominant majority, dominant minority, at saka yung 10 major political party. Mula sa pagboto sa presinto, transmission patungo sa Provincial Board of Canvassers naging maayos at walang aberya ayon sa COMELEC. Nasubok din ang pagpapatupad ng 25% threshold sa shading. Sana po kung anong pinapakitang init at talaga namang pag-welcome ng mga miyembro ng media, ng ating mga observer, ng ating ng COMELEC, ng PPCRB, NAMFREL, Lente at yung mga IEMC, kasama na rin po ang miyembro ng Armed Forces, PNP, Coast Guard at iba pa. Lalo-lalo na po ang ating MBHTE. Ay sana po ganun din ang init na pagtanggap ng ating po mga kababayan. Tatandaan po natin, itong ating pagboto, hindi lamang ito boto ng Moro. Hindi lang ito boto sa Bangsamoro, ito boto para sa ating bansa. Nakatutok ang buong mundo sa eleksyon na ito. Ilang beses na unsyami, ilang beses hindi natuloy. Ito na po yun. At dapat, para mapatunayan natin na parte tayo ng pagbabago, parte tayo ng kinabukasan, kinakailangan boboto po tayo sa halalan na ito. Huwag natin sasabihin na ito lang naman ay para lang sa amin, parlamento. Boboto po tayo, parte po tayo nito. Yan yung pinagmamalaki natin. Isang boto, isang Bangsamoro, isang bansa. Isinagawang voting simulation sa Rebuken Elementary School at Katamlangan Elementary School sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, habang sa Cotabato City Institute at Cotabato City High School sa Bukana naman para sa lungsod ng Cotabato. Para kay Sheila Algabre ng Independent Election Monitoring Center o IEMC BARM, yung simulation exercise is a good exercise. No? Sana sa reality, mas maano siya, no? Mas ganito rin, mabilis yung reading ng machine, at hindi ganun ka-crowded yung voting. No? But so far so good, the ballots are really good, very informative. pero sinabi ni Algabre, dapat nasubukan din kung tatanggapin ba ng machine ang crumpled o nabasa ang balota. May mga pictures ng kandidato at ang gusto ko lang sana makita dito yung reality during election na pag yung iyong balota is crumpled or nabasa,
anong labas doon pag finid mo sa machine. No? So yun so far ang hindi pa namin na-observe na scenario dito. So sana merong ganong klaseng botante na mag-try, no? Na halimbawa yung mga marking or timing marks nila na sulatan kung babasahin pa ba ng machine. At kung nag-overload siya, babasahin pa rin ba ng machine. So far kausap ko yung nag-ooperate ng machine, sabi niya, hindi lang binabasa yung portion na kung saan nag-overload ka. But the rest of the valid naman yung votes, naka-count naman. So ang lang siguro, no, ang panawagan ko para sa mga voters, kailangan din nating alamin yung proseso ng pagboto. No, mahalaga 'yon. At saka sa mga agency siguro at saka sa iba pang institutions na mahalagang magkaroon pa rin talaga ng voters education, no, prior to the election dahil nga nabago yung ating electoral code. So marami ng mukha yung ating balota dahil doon sa ating mga sectoral seats, kasama na sila sa bobotohan ng direct plurality. So ibig sabihin, boboto lahat regardless kung youth ka or babae ka or hindi, or babae or lalaki, boboto ka ng women. Kung regardless kung matanda ka na, boboto ka ng youth, no? Regardless kung moro ka, boboto ka ng settler, yung mga ganong klaseng usapan. So ibig sabihin, kailangan pa rin nating palakasin doon sa aspeto na yun. But so far, so good. So, inaano lang namin, titingnan namin kung yung scenario na sinabi ko kanina na kung tampered yung ballot, no, like nabasa, na-crumpled, or yung nasulatan, kung ano yung magiging labas sa machine. Nasa 5,212 ang kabuang bilang ng mga presinto na pagdadausan ng botohan sa BPE 2026 sa September ayon sa COMELEC. Pero nasa 6,500 umano ang inihanda nilang machine para sa halalan. Inaasang boboto sa araw ng halalan ang 2,393,202 registered voters sa rehiyon sa 1,186 voting centers. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.